So, this audiovisual presentation is the continuation of our discussion last time. So, that's the part 2 of the topic when technology and humanity cross. This section discusses quintessential documents that protect human rights and ensure well-being of the human person in the face of scientific and technological development. So sinasabi dito na sa topic na to, ating tatalakayin yung mga mahalagang documents na nagtatanggol sa ating human rights at siyang magtitiyak sa ikabubuti ng bawat tao sa harap ng mga pagbabago ng pag-unlad ng science and technology. Indeed, if humans are to journey toward living the good life, they have to make informed choices in dealing with science and technology. So sinasabi dito na kung nais daw nating maabot yung good life o yung magandang buhay, kailangan nating gumawa ng mga pinag-isipang desisyon sa paikitungo natin sa science and technology. Alam naman natin na ang pag-unlad ng science and technology ay nagdudulot ng maraming opportunity and challenge sa ating lipunan. Kaya upang magamit natin ang mga ito ng wasto at makabuluhan, mahalagang maging maalam tayo sa mga pagpipilian na ating ginagawa. Thus, the section draws from S. Romy Mukherjee's proposal for human rights-based approaches to science, technology, and development. Kaya bilang panimula, atin munang pag-usapan ang mga panukala ni Romy Mukherjee para sa mga pamamaraan na batay sa human rights sa science, technology, and development. It reviews the key principles from the following: A. Universal Declaration of Human Rights. B. UNESCO Recommendation on the Status of Scientific Research. And letter C. UNESCO Declaration on the Use of Scientific Knowledge, and how these international documents position human rights in the intersection of technology and humanity. So bale, yung mga international documents na ito ang siyang naglalagay ng mga karapatang pantao o human rights sa gitna ng technology at humanity. Ito ay naglalayong bigyang diin ang kahalagahan ng paggalang sa human rights sa pag-unlad ng science and technology. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa mga human rights kasi na to o karapatang pangtao, maaaring matiyak na ang pag-unlad ng science and technology ay maging kapaki-pakinabang at hindi magdudulot ng pagkasamantala o paglabag sa mga karapatan ng mga individual. Human rights in the face of scientific and technological advancements are critical factors in one's journey toward eudaimonia of the good life. So yung mga karapatang pantao daw sa harap ng pag-unlad ng science and technology ay mahalagang mga salik sa sa journey ng isang tao tungo sa eudaimonia o doon sa good life o magandang buhay. Exercising the right to accept or reject, minimize or maximize, and evaluate and decide on the scope and function of science and technology indicates human flourishing in science and technology. Sinasabi dito na sa pamamagitan ng paggamit ng ating karapatan, tayo ay may kapangyarihan na pumili kung tatanggapin ba o itatanggi ang mga bagong ideya at technology na inilalabas. Mayroon din tayong kakayanan na magpasya kung paano natin gagamitin ang mga ito, kung babawasan natin ang kanilang epekto o palalakasin ang kanilang benepisyo. Protecting the well-being and upholding the dignity of the human person must be at the core of continued scientific and technological progress and development. Such is the focus of a human rights-based approach to science, technology, and development. Ang pagprotekta sa kabutihan at pagpapanatili ng dignity ng bawat tao ay dapat maging sentro ng patuloy na pag-unlad at pagpapaunlad ng science and technology. Ito ang layunin ng isang human rights-based approach sa science, technology, and development. Sa isang human rights-based approach kasi, ang pangunahing layunin ay ang pagtataguyod
at pagprotekta ng mga karapatan at kapakanan ng bawat individual. Sa konteksto ng science and technology, ito ay nangangahulugan ng pag-unlad at paggamit ng mga ito ay dapat na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga tao at hindi magdulot ng anumang panganib o paglabag sa kanilang mga karapatan. So for the second part, let's talk more about S. Romy Mukherjee. So he is a senior lecturer in political theory and the history of religions at the Paris Institute of Political Studies. He explains a human rights-based approach to science, technology, and development. Ipinaliwanag ni Romy Mukherjee, siya ay isang senior lecturer sa political theory and history of religion sa Paris Political Studies, ang isang human rights-based approach sa science, technology, and development sa ganitong paraan. So first, it seeks to place a concern for human rights as the heart of how the international company engages with urgent global challenges. So ang human rights-based approach daw ay isang pamamaraan na naglalayong bigyang pansin ang mga human rights bilang pangunahing saligan ng paglahok ng mga international companies sa mga mahalagang global challenges. Sa ganitong paraan, ang mga kumpanya ay naglalayong magkaroon ng mga solusyon na nagtataguyod sa katarungan at pantay na pagtrato sa lahat ng mga individual anuman ang kanilang katayuan sa lipunan. The UN Development Program characterizes this approach as one that leads to better and more sustainable outcomes by analyzing and addressing the inequalities, discriminatory practices, and unjust power relation, which are often at the heart of development problems. It puts the international human rights entitlements and claims of the people, so the right holders, and the corresponding obligation of the state or the duty bearer in the center of national development debate, and it clarifies the purpose of capacity development. At ayon naman sa UN Development Program, ang ganitong pamamaraan ay nagdudulot ng mas maganda at mas matatag na resulta sa pamamagitan ng pagsusuri at pagtugon sa mga isyu ng pagkakapantay-pantay o inequalities, diskriminasyon, at hindi makatarungang relasyon ng kapangyarihan ng karaniwang nagiging sanhi ng mga suliranin sa pag-unlad. Sa pamamagitan nito, binibigyang pansin ang mga karapatan ng mga tao at ang mga responsibilidad ng Estado sa pambansang talakayan tungkol sa pag-unlad, at nililinaw nito ang layunin ng pagpapaunlad ng kakayahan. Sa ganitong paraan, nagiging mas malinaw at mas mauunawaan ang mga hakbang na dapat gawin upang makamit ang tunay na pag-unlad. Mukherjee, in year 2012, furthered that this approach identifies science as a socially organized human activity which is value-laden and shaped by organizational structures and procedures. Dagdag pa ni Mukherjee, ang ganitong pamamaraan ay nagtatalaga sa science bilang isang aktibidad na may kaayusan at pinamamahalaan ng lipunan na may kahalagahan at naapektuhan ng mga istruktura at proseso ng organisasyon. Ibig sabihin nito na ang science ay isang aktibidad na may malinaw na kaayusan at pinamamahalaan ng lipunan. Ito ay may kahalagahan dahil ito ay nagbibigay ng kaalaman at solusyon sa iba't ibang problema. Ang mga istruktura or proseso ng organisasyon tulad ng mga patakaran, pamantayan at mga sistema ay may malaking papel sa paghubog sa kung paano isinasagawa ang siyensya. Ito ay nagpapakita na ang science ay hindi lamang isang koleksyon ng mga datos and information, kundi isang proseso na may malinaw na direksyon at layunin. At ito ay naaapektuhan ng mga desisyon at aksyon ng mga tao at organisasyon. Moreover, it requires an answer to whether governments and other stakeholders can craft
and implement science and technology, that policies that ensure safety, health, and livelihoods, include people's needs and priorities in development and environmental strategies, and ensure they participate in decision-making that affects their lives and resources. Higit pa rito, ito ay nagtatanong kung ang mga pamahalaan ba at iba pang mga stakeholder ay may kakayanan na magbalangkas at magpatupad ng mga patakaran sa science and technology na nagbibigay katiyakan sa kaligtasan, kalusugan at kabuhayan, nagbibigay pansin ba sa mga pangangailangan at priority ng mga tao, sa mga strategy ng pag-unlad at pangangalaga sa kapaligiran. At natitiyak ba na sila ay kasama sa paggawa ng mga desisyon na may epekto sa kanilang buhay at resources. Multiple international statutes, declaration, and decrees have been produced to ensure well-being and human dignity. Mukherjee listed some of the most important documents that center on human rights-based approach to science and technology and their key principle. So, maraming mga international na batas, deklarasyon, at mga kautusan ang nilikha upang tiyakin ang well-being at dignity ng tao. Sinabi pa ni Mukherjee ang ilan sa pinakamahalagang documents na nakatuon sa human rights sa larangan ng science and technology. At ito yung mga sumusunod. Number 1, Universal Declaration of Human Rights or Article 27. So this document affirms everyone's right to participate and benefit from scientific misuses. The right to the benefit of science comes under the domain of culture, so it is usually examined from a cultural rights perspective. So yung Universal Declaration daw of Human Rights ay nagpapatibay ng karapatan ng bawat isa na makilahok at makinabang sa paggamit ng science. Ang karapatan sa mga benefits ng science ay sakop ng larangan ng kultura. Kaya karaniwang tinitingnan ito mula sa perspective ng mga karapatan sa culture. Sa pamamagitan ng pagkilala sa karapatang ito, ang Universal Declaration of Human Rights ay naglalayong tiyakin na ang mga tao ay may kakayahang makilahok at makinabang sa mga pag-aaral at paggamit ng science. Ito ay nagpapahiwatig na ang benefits ng science ay dapat na maggamit at mapakinabangan ng lahat nang walang diskriminasyon o paglabag sa kanilang karapatan. So sa ganitong paraan, ang mga tao ay nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng pantay na access at benefits mula sa mga pag-aaral at paggamit ng science na naglalayong mapabuti ang kanilang kalagayan at kabuhayan. Number 2, Recommendation on the Status of Scientific Researchers, 1974, or Article 4. So this document affirms that all advances in scientific and technological knowledge should solely be geared towards the welfare of the global citizens, and calls upon member states to develop necessary protocol and policies to monitor and secure this objective. Countries are asked to show that science and technology are integrated into policies that aim to ensure a more humane and just society. So base naman sa article na ito, UNESCO Recommendation on Status of Scientific Researchers, so ito ay nagpapatibay na lahat ng development sa science and technological knowledge ay dapat lamang na nakatuon sa kapakanan ng mga mamamayan sa buong mundo. Ito ay nananawagan sa mga kasaping bansa na mag-develop ng mga kinakailangang mga protocol at patakaran upang bantayan at tiyakin ang layuning ito. Hinihiling sa mga bansa na ipakita na ang science and technology ay nakapaloob sa mga patakaran na naglalayong tiyakin ang isang mas makatao at makatarungang lipunan. The third one is the UNESCO Declaration
of the Use of Scientific Knowledge, year 1999, Article 33. So this document states, today, more than ever, science and its application are indispensable for development. All levels of government and private sector should provide enhanced support for building up an adequate and evenly distributed scientific and technological capacity through appropriate education and research programs as an indispensable foundation of economic, social, cultural, and environmentally sound development. At ayon naman sa article na ito, okay, sa kasalukuyan daw, ang science at ang paggamit nito ay mahalaga para sa pag-unlad. So lahat ng antas ng pamahalaan at pribadong sektor ay dapat magbigay ng mas malawak na suporta para sa pagpapalakas ng sapat at pantay na kakayanan sa science and technology sa pamamagitan ng mga angkop na programa sa edukasyon at research bilang isang mahalagang foundation ng ekonomiya, social, cultural, and environmental development. This is particularly urgent for developing countries. This declaration encompasses issues such as pollution-free production, efficient resource use, biodiversity protection, and brain drains. At ito din daw ay tumatalakay sa mga issue tulad ng pagpapalakas ng malinis na produksyon, epektibong paggamit ng mga resources, pagprotekta sa biodiversity, at pagpigil sa pag-alis ng mga profesional patungo sa ibang bansa. A human rights-based approach to science, technology, and development sets the parameter for the appraisal of how science, technology, and development promote human well-being. Ang paggamit ng isang human-based approach sa science, technology, and development ay nagtatakda ng mga pamantayan para suriin kung paano napagbubuti ang science, technology, and development sa kapakanan ng tao. Thus, the discussion of human rights in the face of changing scientific and technological contexts must not serve as merely decorative moral dimension of scientific and technological policies. At ang pagtalakay sa mga human rights sa harap ng mga nagbabagong konteksto ng science and technology ay hindi dapat lamang maging isang dekorasyon or moral na aspeto ng mga patakaran. Ito ay dapat maging isang malalim at mahalagang bahagi ng mga patakaran at desisyon na may kaugnayan sa science and technology. As Mukherjee, in the year 2012, posited this approach can form the very heart of sustainable futures. At batay sa pagsusuri naman ni Mukherjee, ang human rights-based approach daw sa science, technology, and development ay maaaring maging saligan o pundasyon ng isang matatag na kinabukasan. Human rights should be integral to journey toward ultimate good. They should guide humans not only to flourish as individual members of society, but also assist each other in flourishing collectively as a society. Ang mga human rights daw ay dapat maging integral sa journey tungo sa ultimate good. Ang mga human rights ay dapat maging patnubay ng mga tao, hindi lamang sa pagpapabuti ng kanilang sarili bilang individual sa lipunan, kundi pati na rin pagtulong sa bawat isa upang magkaroon ng kolektibong pag-unlad bilang isang lipunan. Human rights are rights to sustainability, as Mukherjee put it. They may function as the golden mean, particularly by protecting the weak, poor, and vulnerable from deficiencies and excesses of science and technology. So yung mga human rights daw ay karapatan sa pagiging matatag tulad nga ng sabi ni Mukherjee. Maaari silang magsilbing golden mean, lalo na sa pamamagitan ng
pagprotekta sa mga mahihina, mahihirap, at mga nasa kahinaan mula sa kakulangan at sobra sa science and technology. By imposing upon science and technology the moral and ethical duty to protect and uphold human rights, there can be more effective and sustainable approach to bridging the gap between poor and rich countries on both tangible, like services and natural resources, and intangible, like well-being and human dignity aspects. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng moral at etikal na tungkulin sa science and technology na protektahan at itaguyod ang mga human rights, magkakaroon ng mas epektibo at matatag na paraan upang maibsan ang agwat sa pagitan ng bansang mayaman at mahirap sa mga bagay na kung tawagin ay tangible, tulad ng mga services or likas na yaman. At sa mga intangible naman, kagaya ng well-being and human dignity. Ultimately, all this will lead humans to flourish together through science and technology. At sa huli, ang lahat ng ito ay magdadala sa mga tao upang umunlad ng sama-sama sa pamamagitan ng science and technology. So for the third and the last part of this audiovisual presentation, we're going to give an answer to the question, why the future does not need us. So this section tackles the danger posed by science and technology unchecked by moral and ethical standards. So yung bahaging ito ay tumatalakay sa panganib na dala ng science and technology na hindi sinusunod ang moral at ethical na pamantayan. So, it primarily draws insight from William Nelson Joyce's article in year 2000, Why the Future Doesn't Need Us. Ito ay naglalayong suriin ang kasalukuyang karanasan ng tao sa gitna ng mabilis na pag-unlad ng science and technology batay nga doon sa artikulo na isinulat ni William Nelson Joy noong 2000 na pinamagatang Why the Future Doesn't Need Us. Sa artikulong ito, binanggit ni William Nelson Joy ang posibilidad na ang pag-unlad ng science and technology ay maaaring magdulot ng mga panganib na maaaring magresulta sa pagkawala ng kahalagahan nating mga tao. Ipinapakita niya na ang potensyal na epekto ng mga teknolohiyang tulad ng artificial intelligence, nanotechnology, at biotechnology ay maaaring magdulot ng malawakang pagkawasak at pagkawala ng kontrol sa kamay ng mga tao. In evaluating contemporary human experience in the midst of rapid developments in science and technology, such experience will be discussed to see whether it strengthens and enlightens the human person functioning in society or not. Sa pagsusuri ng kasalukuyang karanasan ng tao sa gitna ng mabilis na pag-unlad ng science and technology, tatalakayin kung ito ba ay nagpapalakas o nagbibigay ng positive effect sa pagkatao ng tao sa lipunan or hindi. Now, kung kayo ang tatanungin, can you imagine a future without human race? May imagine mo ba na ang ating mundo ay mawala ng tao sa future? Do you think the robot and machine can replace humans? Or naniniwala ka rin ba na ang robot o yung mga makina ay maaaring pumalit sa mga tao? And do you believe that there will become a time when human existence will be at the mercy of robots and machine? At naniniwala ka rin ba na darating ang panahon na ang pag-iral ng mga tao ay nasa kamay na ng mga robot or machinery? And for the last, is it possible that medical breakthroughs in the future may go terribly wrong? That a strain of drug-resistant viruses could wipe out the entire human race? At posible bang mangyari na ang mga pagbabagong medikal ay magdudulot ng malalang epekto tulad ng isang uri ng virus na hindi na maaaring gamutin
at maaaring magresulta ng pagkawala ng buong populasyon ng tao. For some, imagining a future without human is nearly synonymous to the end of the world. Many choose not to speculate about future where humans cease to exist while the world remains. Para sa iba, ang pag-iisip o pag-i-imagine na ang isang future na walang tao ay halos katumbas na ng katapusan ng mundo. So marami ang hindi magnanais na mag-isip tungkol sa isang future kung saan ang mga tao ay hindi na umiiral. Ngunit ang mundo ay nananatiling narito. However, the dystopian society void of human presence is the subject of human works in literature and film. These possibilities of such society is also a constant topic of debates. Gayunpaman, ang isang dystopian society na walang tao ay ang paksa ng maraming mga akda sa panitikan at pelikula. Ang posibilidad ng ganitong lipunan ay patuloy pa rin na pinagdedebatihan. In April 2000, William Nelson Joy, an American computer scientist and chief scientist of Sun Microsystems, wrote an article for Wired magazine entitled Why the Future Doesn't Need Us. So, in year 2000, si William Nelson Joy, once again, isa siyang American computer scientist and chief scientist of Sun Microsystems, ay sumulat ng isang article para sa Wired magazine na pinamagatang Why the Future Doesn't Need Us. In his article, he warned against rapid rise of new technologies, genetics, nanotechnology, and robotics are becoming very powerful that they can potentially bring about new classes of accidents, threats, and abuses. Sa kanyang article, binalaan niya na ang pag-usbong ng mga bagong teknolohiya, kagaya ng mga genetics, nanotechnology, and robotics na nagiging napakalakas na maaari magdulot ng mga bagong uri ng aksidente, panganib, at pang-aabuso. He further warned that these dangers are even more pressing because they do not require large facilities or even rare raw materials. Knowledge alone will make them potentially harmful to humans. Binabalaan din niya na ang mga panganib na ito ay mas malubha pa dahil hindi na kailangang gumamit ng mga malalaking facilities or kahit na rare na mga raw materials dahil gamit lang ang mga knowledge or kaalaman ay maaari na ito magdulot na potensyal na pinsala sa ating mga tao. William Nelson Joy argued that robotics, genetic engineering, and nanotechnology pose much greater threats than technological developments that have come before. He particularly cited the ability of nanobots to self-replicate, which could not quickly get out of control. Ayon sa kanya, ang robotics, genetic engineering, at nanotechnology ay nagdudulot ng mas malaking panganib kaysa sa mga naunang development ng technology. Tinukoy din niya na ang kakayanan ng mga nanobot na mag-replicate or mangopya o magpakopya ng kanilang sarili. Ang pagkakaroon ng kakayahan na ito ay maaaring magdulot sa isang sitwasyon kung saan na ang bilang ng mga nanobot ay mas mabilis lumaki nang hindi na controllable. Ibig sabihin, maaari magkaroon ng sobrang dami ng mga nanobot na hindi na kayang batayan or pigilan. In this article, he cautioned humans against over-dependence on machines. He also stated that if machines are given the capacity to decide their own, it will be impossible to predict how they might behave in the future. In this case, the fate of the human race would be at the mercy of the machines. Sa kanyang article, binalaan niya ang mga tao laban sa sobrang pagdepende nito sa mga machinery.
Sinabi rin niya na kung ibibigay ang kakayanan sa mga machinery na ito na magdesisyon sa kanyang sarili, hindi magiging posible na ma-predict nila kung paano sila kikilos in the future. Sa ganitong kaso, ang future or kapalaran ng sangkatauhan ay nasa kamay na ng machinery. William Nelson Joy also voiced out his apprehension about the rapid increase of computer power. He was also concerned that computer will eventually become more intelligent than humans, thus ushering societies into dystopian visions such as robot rebellions. Si William Nelson Joy ay nagpahayag din ng kanyang pag-alala sa mabilis na pagtaas ng kapangyarihan or power ng mga computer. Nag-aalala rin siya sa bandang huli, ang mga computer ay magiging mas matalino pa kaysa sa mga tao. Ang pagiging mas matalino ng computer kaysa sa mga tao ay maaaring magdulot ng mga pangyayari na hindi maganda sa ating society. Halimbawa, maaaring magkaroon ng pag-aalsa ng mga robot. Sa pangitahing ito, ang mga robot ay maaaring magrebelde o mag-aklas laban sa mga tao. Ito ay isang sitwasyon na maaaring magdulot ng kaguluhan at panganib sa ating society or lipunan. To eliminate his concern, he drew from Fyodor Kaczynski's book, Unabomber Manifesto, where Kaczynski described that the unintended consequences of the design and the use of technology are clearly related to Murphy's Law. Anything that can go wrong will go wrong. At upang ipakita ang kanyang pag-alala, ginamit niya yung akda ni Fyodor Kaczynski, ang isang Unabomber Manifesto, kung saan inilarawan ni Kaczynski na ang hindi sinasadyang mga bunga ng design at paggamit ng technology ay malinaw na nag-uugnay sa Murphy's Law. So, anything that can go wrong will go wrong. So, ano ba yung ibig sabihin nito? Kaczynski argued further that over-reliance on antibiotics led to the great paradox of emerging antibiotic-resistant strains from dangerous of bacteria. The introduction of dichloro-depenyl trichloroethane or DDT to combat malarial mosquitoes, for instance, only gave rise to malarial parasites with multi-drug-resistant genes. So, sinasabi pa ni Kaczynski na ang sobrang pagdepende sa mga antibiotic ay nagdudulot ng malaking paradox ng paglitaw ng mga antibiotic resistance na uri ng mapanganib na bakterya. Halimbawa, ang paggamit ng dichloro-depenyl trichloroethane o yung DDT upang labanan ang mga lamok na nagdudulot ng malaria ay nagresulta lamang sa paglitaw ng mga parasite ng malaria na may gene na resistant ng maraming gamot. Since the publication of the article, William Nelson's arguments against 21st century technologies have received both criticism and expression of the shared concern. So mula nang maipublish ang article, ang mga arguments ni William Nelsons laban sa mga technology na pang 21st century ay nakatanggap ng mga criticism at pagpapahayag ng pag-alala mula sa iba. Critics dismiss William Nelson's article for deliberately presenting information in an imprecise manner that obscures the larger picture or state of things. So parang binaliwala ng mga kritiko ng artikulo ni William Nelsons dahil sa pagkapakita ng mga information sa isang hindi eksaktong paraan na paglilihim sa mas malawak na picture or kalagayan ng mga bagay-bagay. For one, John Seely Brown and Paul Duguid in year 2001
in their article A Response to Bill Joy and the Doom and Gloom Techno-Futurists, criticized Joy's failure to consider social factors and only deliberately focus on one part of the larger picture. Halimbawa na nga sa mga ito ay yung mga pangalang nabanggit na sina John Seely Brown at Paul Duguid noong year 2001 sa kanilang article na A Response to Bill Joy and the Doom and Gloom Techno-Futurists. So ito ay isang criticism sa pagkabigo ni William Nelson na isaalang-alang ang mga salipunan at pagkasadyang nag-focus lamang sa isang aspeto ng may mas malalim na konteksto. Others go as far as accusing him for being neo-Luddite, someone who rejects new technologies and shows technophobic learnings. At may iba pang mga nag-accuse kay William Nelson na siya ay isang neo-Luddite. Pag sinabing neo-Luddite, isang taong tumatanggi sa mga bagong technology at nagpapakita ng takot sa technology. As a material, Joy's article tackles the unpleasant and uncomfortable possibilities that a senseless approach to scientific and technological advancement may bring. At sa article din ni Joy, tinatalakay ang mga hindi kanais-nais at hindi komportabling possibility na maaaring mangyari kapag walang sapat na pag-iisip at pag-asaalang-alang sa mga pag-unlad ng science and technology. Whether Joy's propositions are a real possibility or an absolute moonshot, it is unavoidable to think of a future that will no longer need the human race. At kahit na ang mga concept na ibinibigay ni Joy ay maaaring maging isang tunay na possibility o isang pangarap na malayo sa katotohanan, hindi natin maiiwasang isipin na ang isang future kung saan ang pagkakaroon ng sangkatauhan ay hindi na ituturing na mahalaga o hindi na kinakailangan. It makes thinking about the roles and obligation of every stakeholder a necessary component of scientific and technological advancement. So ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-iisip tungkol sa mga papel at obligasyon ng bawat stakeholder bilang isang bahagi ng pag-unlad sa science and technology.